Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw-araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, ang kalwalhatian, magpakailanman, noon pa man. Amen. Let's pray po. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakila at tiwalatin, O Diyos, sa aming mga buhay, sapagkat ikaw po ang Diyos na buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, tunay nga ikaw po ang aming pinapupurihan, itataas sa kalagitnaan ito, sapagkat ang araw nito ay sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga, O Diyos, sa iyong salita, ikaw po ang aming Diyos na pasasalamatan sa araw-araw ng aming buhay. Lord, marapat na sa inyo po ang mataas na papurit, pasasalamat, pagdakil at pagulahati, O Diyos, sa iyong pangalan. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, patuloy mo po akong lumalapit sa kabagay ng trono. Humingi po kami ng kalinisan, kapatawaran ng bawat isa, anumang nagawa namin kaliko at karumihan na hindi nakalulugod sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa, at higit sa lahat, Panginoon, saliksikin mo, O Diyos, ang kaibuturan ng aming puso, ng aming isipan, upang kami maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong salita, sapagkat iyong salita, buhay at makapangyarihan sa lahat. Sabi mo nga, O Diyos, sa iyong salita, kung pinapayag namin mga kasalanan, masaan namin ito'y lilinisin mo, patatawarin mo ang aming kasamaan, sapagkat ikaw ang Diyos na matapat at matuwid. Lord, salamat po, Panginoon, O Banal na Espiritu, patuloy ka po naming inaanyayahan, patuloy mo kami lukuban ng iyong kapangyarihan, humingi po kami ng kaunawaan, karunungan at kaalaman, Panginoon, sapagkat ito'y nagmumula sa iyo, Panginoon. Itago mo po ako, Diyos, sa iyong likuran upang ikaw lang po ang aming makita at maitaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Panginoon. At puspusin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, na tunay nga ito po ang kailangan, Panginoon, ng bawat mananampalataya. Lord, maraming salamat po. Marapat na ikaw ay papurihan namin at higit sa lahat, i-bless mo, Panginoon, ng iyong salita sa Matthew 6:9-13, Panginoon, kung paano mo, O Diyos, kami tinuturuan mo ng wastong pananalangin, Panginoon, na ito po ibinigay mo, naway itanim mo sa aming mga puso, sa aming isipan, upang maging kagapay namin ito sa araw-araw na aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, na tunay nga ikaw lang po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakila at tiwalatin, O Diyos, sa aming mga buhay, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Bago po natin yung salita ng Diyos, banggitin ko muna po yung sabi sa panalangin. Ang panalangin ay ang paglalagak natin sa Diyos ng ating ninanais. Lahat ng bagay na matuwid at kinakailangan na may pagtitiwalang kakamtin natin ito, ang mga ito sa pamamagitan ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesus po. Ang panalangin ay nakikipag-usap ng espiritu ng tao sa Diyos. Amen po. Bago po tayo may tanong po ko, ano po ba ang pamagat ng panalangin natin? Sabi po, the Lord's Prayer and Disciple Prayer po. Sabi nga, sa Tagalog po, sino po nakakaalam ng panalangin natin? Ano po pamagat niya? Ito po yung binigay ng Panginoon, Ama namin. Yun po kasi yung kinalakihan natin nung hindi pa tayo mga Kristiyano, di ba? Na tunay nga, yung Ama namin, kinakabisado po Pero hindi po dapat kabisaduhin. Dapat po, isa-isip natin po. Ipamuhay kung ano po yung nilalaman ng panalangin dahil ito po ang bigay ni Lord sa atin, yung Lord's Prayer po. Na tunay nga sa Kanya po galing to
Ito po yung magiging pamantayan natin kung paano po tayo manalangin. Sabi nga po, ang kapangyarihan ng panalangin, yung nilalaman po ng Biblia. Sabi nga po, may dalawang bagay na may pamantayan ang isang Kristiyano para maging matatag sa pananalangin po. Ano po to? Una, salita po ng Diyos. Dapat po meron po tayo sa ating puso nito. Pangalawa po, pananalangin. Kung ganun po, bakit walang masyado pong nananalangin? At mas madalas, bakit walang nagbabasa ng Biblia? Kasi po kung iano po natin yung nakaraan natin pamumuhay, hindi po natin alam itong Word of God eh. Kasi yung panalangin po natin, di ba, tayo hindi pa po Kristiyano, ang panalangin natin, ito nga po yung the Lord's Prayer, saka marami pong binibigay na panalangin na hindi naman po pala dapat na ipanalangin kasi po ito po yung panalangin ng Lord's Prayer, ito po yung format ng ating pananalangin po. Kasi po yung hindi pa po Kristiyano, talagang ignorante po sila sa salita ng Diyos. Ito po yung mga ibinigay ng Diyos, yung kapangyarihan ng dalawang bagay na ibinigay sa atin para po tayo ay makapanalangin at makasunod sa kanyang kalooban. Una nga po, yung salita ng Diyos at pangalawa, ang panalangin po. Tingnan po natin sa Mateo, hindi ko na po inilagay po sa Matthew 6:5, sabi po, at kapag kayo nananalangin, kayo'y huwag tumulad sa mga mapaimbabaw, mahilig silang manalangin patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Amen po. Alam naman natin na kung nadaan po tayo sa ibang simbahan, talagang marami pong nananalangin na kitang-kita na sabi nga, kung ginawa mo ito, yung blessing mo, na-receive mo na kasi ikaw po ay pinuri na ng tao. So, ito po yung hindi po natin dapat gayahin sapagkat ito po ay nawawala ng kabuluhan para sa Panginoon. Ang panalangin ay parang hininga. Kung may problema po tayo, ihinga po natin yung ating problema at ibaling sa salita ng Diyos. Paglabas po ng ating hininga, ito po'y panalangin na. Kasi po ang isipan natin ay punong-puno po ng salita ng Diyos. Amen po. Sabi po, manalangin tayong walang patid. Sabi po sa 1 Thessalonica 5:17, iyan po ang kapangyarihan ng panalangin. Manalangin po tayo na walang patid. Sabi nga sa Matthew 6:6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara ang pinto at manalangin ka sa iyong amang hindi nakakakita at gagantihan ka na iyong amang nakakita ng kabutihan mong ginagawa. Amen po. Ito po yung panalangin nating lihim. Ito po yung kasama po sa ating personal prayer po. Ang the Lord's Prayer po, ito po yung format ng panalangin o ehemplo kung ano ang dapat na laman ng ating panalangin po. Yung una po, kung isa-isahin po natin yung Lord's Prayer, yung unang verse hanggang pangatlong verse, ito po para sa Diyos. Tapos po yung pang-apat na verse hanggang pang-anim po, para po sa tao. Sabi nga po sa unang verse, ano po una makikita natin? Yung pangalan niya. Pangalawa, paghahari. Pangatlo, kagustuhan po. Yung pang-apat at anim na verse para po sa tao, binigay niya. Sabi nga, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pangailangan. Pang-lima po, patawarin mo ang aming mga kasalanan. Pang-anim, huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Amen po. So may dalawang bahagi po yung panalangin natin. Una po sa Diyos, pangalawa po sa tao. Dako po tayo sa 10 utos po rin ng Diyos. Amen po. Yung 10 utos po ng Diyos, may dalawang bahagi rin po. Sino po ba nakakabisado ng 10 utos ng Diyos? Any volunteer po? Meron po ba nakabisado? Amen po. Na tunay nga yung 10 Commandments po, may dalawang bahagi din po. Yung una hanggang ika-4 na verse, para din po sa Panginoon. Tapos yung
5 hanggang 10 para din po sa tao. Sabi nga, banggitin ko po yung unang utos po, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag gagawa ng Diyos-Diyosan. Huwag ninyong banggitin na walang kabuluhan ng kanyang pangalan. Italaga mo ang araw ng pamamahinga. Amen po. Kasama po sa 10 utos po talaga yung araw ng pamamahinga. Ito po yung ginagawa natin. Natunay nga po, ito po yung first part na para sa Diyos po. Ngayon po, yung pang 5 hanggang 10 po, ito po yung para sa tao. Sabi nga, igalang mo ang iyong ama at ina, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, at huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa, at huwag kang pag-imbutan ang sambahayan ng iyong kapwa. Amen po, na tunay nga kung ang Lord's Prayer may 2 ding division, ganun din po ang 10 Commandment. Meron din po siya. Inuuna muna ang patungkol sa Diyos bago ang sa tao. Bakit kaya ginawa ng Diyos to? Dahil po para sa pananalangin po natin, tunay nga laging uunahin natin ng Diyos. Itataas po natin ang kanyang pangalan bago po ang sa tao. Ngunit kung inuuna mo ang layunin at prioridad ng Diyos, ang iyong panalangin ay para sa iyong sarili, malalaman na ito'y naka-align sa kagustuhan ng Diyos. Kasi po kung tayo po'y manalangin, lagi natin inuuna yung para sa Panginoon bago sa tao, tunay nga, masusunod natin yung panalangin natin na naka-align sa kagustuhan po ng Diyos. Sabi po sa 10 Commandment, kung mahal mo ang Diyos, hindi ka papatay. Amen? Kung ang Diyos ay iyong ginagalang, hindi ka mangangalunya. Kaya mayroon po tayong pattern of prayer. Ang isip ng matalino ng Diyos na nakapagbibigay ng pattern of prayer. Sabi nga, mayroon pa pong isa. Ito po yung pinaka-summary patungkol sa Diyos sa pakikitungo natin. Tingnan po natin sa Matthew 22 po, may nagtanong sa Panginoong Hesus, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Ito po, mas lalong pinaikli dahil po yung 10 Commandments, talaga manang napakarami po na sadyang hindi po natin nasunod. 2 na lang po, ito po yung mahalin mo ang Diyos. Ito po yung pinaka-importante sa lahat dahil pinaikli niya na po yung 10 Commandments po. Pangalawa po, mahalin mo ang iyong kapwa. Pag inunan mo siya at yung kahilingan mo ay alyado sa kanyang kagustuhan, ito po ay tunay nga na sasagutin po yung ating prayer po. Sabi po, ang sikreto na sinasagot ng panalangin, ng yung panalangin ay tugma sa kagustuhan po ng Diyos. Kung tatanungin po tayo, ano po ang una natin gagawin? Magbasa ng Biblia o magdasal? Siyempre pareho po. Sapagkat ang panalangin po ay na tunay nga ito po ay yung nilalaman ng Biblia. Pero kung aanin po natin, ang panalangin pala ay maraming katuruan at napaka-detalyado po. Amen po. Maraming katuruan at napaka-detalyado po para tayo ay manalangin. Nung pinag-aaralan ko po yung prayer nito, talaga naman pong nabagabag ako. Unang-una, hindi ko alam kung bakit gusto ni Lord na manalangin ako lagi. Kaya hindi tayo masyadong nakakapag-pray kasi sinasabi natin, epektibo ba yung panalangin ko? Na sa araw-araw na ginagawa ko, epektibo ba ito? Talaga bang ganyan, kaimportante ako manalangin abang lingkod nyo sa ating Diyos? So sa atin po, bilang isang mga Kristiyano, talaga pong kailangan natin manalangin. Sapagkat ito po yung ugnayan natin sa ating Diyos na buhay. Kung ano po yung nilalaman ng ating puso, ito po yung pag-pray po natin. Sabi nga, unang-una, alam ni Lord yung ipinapanalangin natin
Di ba po? Bago tayo po manalangin, alam niya na kung ano yung ipapanalangin natin. Sabi po sa Matthew 6:8, alam na ninyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin. So, bakit kailangan pa natin manalangin? Alam na po ni Lord. Amen po. Kasi po, kung hindi po natin ipagpe-pray yung ating kailangan, hindi niya po ito ipagkakaloob. Hindi niya po ibibigay kung ano yung kailangan natin. Kasi po hindi tayo nananalangin eh. Kung nananalangin tayo, ito po malamang sagutin po yung ating panalangin. Pangalawa po, alam mo kung ang panalangin natin ay kapareho ko lang kayong manalangin, malamang sa liwa po yun. Sa liwa po yung ating panalangin. Kasi kilala ko yung sarili ko eh. Yung isip natin minsan mali-mali. Kaya yung prayer natin malamang mali din po. Mas magandang gawin natin na yung panalangin ni Lord, yung gusto niya, yung pinakikinggan niya tayo. Kasi kung minsan pag nanalangin tayo, mamaya mali pa po yung masabi natin, yun po yung iniisip ko sa pananalangin po. Pero, napag-aralan ko itong sinasabi ni Lord sa kanyang Lord's Prayer, kaya gusto niya tayong manalangin para matuto tayong umasa kay Lord. Amen po, ulitin ko po. Kaya gusto niya tayong manalangin para tayo matutong umasa kay Lord po. Yung mga panalangin po natin, iasa po natin kay Lord kung ano po yung ating kailangan po. Pangalawa po, panalangin nagbibigay parangal sa kanyang pangalan. Yung panalangin po natin ay sadya pong napaparangalan ng ating Diyos na buhay. Dahil pinupuri po natin siya, sinasamba natin siya, dahil siya po ang may gawa ng langit at lupa. Pangatlo po, kaya gusto niyang manalangin tayo para maarok natin po yung kaibuturan ng kanyang puso. Sabi ko, ako, mahal ni Lord. Sa kabila ng lahat, mahal po tayo ni Lord kung tayo po'y lalapit sa Kanya. Ito po yung gusto niya sa kanyang mga anak, makita na tayo po'y nananalangin. Tingnan po natin. Si Lord ang may gawa ng sanlibutan. Gusto niyang marinig yung ating sasabihin po sa ating pananalangin po. Pero ito ang totoo. Mahal po talaga tayo ni Lord. Yan po yung pinaabot niya sa atin sa kabila po ng lahat ng ating pananalangin. Kailangan po malaman natin yung puso ni Lord na gusto niya na lagi tayong nananalangin ang kanyang mga anak na Kristiyano po. So, mapalad po tayo kasi may pattern po tayo na susundin sa ating pananalangin po. Amen po? Ngayon po, ihimay-himay na po natin yung pananalangin na binuo ng 4 na bahagi po. Yung Lord's Prayer po sa Matthew 6:9-13 po, yung verse natin. Ang una po ay pagsamba. Pangalawa, pagpapahayag ng kasalanan. Pangatlo, pagpapasalamat. Pang-4 po, paghingi. Amen po. Sabi po sa pagsamba, pagpupuri at pagsamba ng Espiritu sa tao po. Amen po. Sabi po sa awit 95 verse 6, tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba, magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon na sa atin ay lumalang. Amen po. Pag sinabi po pagsamba, dakilahin po natin siya, purihin po natin siya. Sino ba siya sa ating buhay? Sambitin po ng ating mga labi kung ano po yung kadakilang ginagawa niya sa ating buhay. Iyon po yung pagsamba at pagpupuri dahil dito po natin itinataas ang kanyang dakilang pangalan. Siya po ang may gawa ng langit at lupa. Siya po ang Diyos ng kapuri-puri. Siya po ang Diyos ng banal. Amen po. Sabi po kung titignan po natin sa Pahayag 4:11 po, hindi ko na po inanit yan. Basahin na lang po natin sa ating Bible po. Pahayag 4:6 po. Sabi po, Pahayag 4:11 po pala, sorry. Sabi po, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang ng mga lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Amen po.
na tunay nga na sa ating pong pagsamba, dito po natin napaparangalan ng ating Diyos na buhay. So yung mga lahat ng kanyang ginawa sa sanlibutan, yun po ang ating banggitin sa ating pananalangin po. Pangalawa po, pagpapahayag ng kasalanan, pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po. Kasi po kung tayo po mananalangin na may kasalanan po tayo, malamang di po tayo sundin ni Lord. Kasi po ang salita ni Lord, makapangyarihan, buhay. So hindi po tayo makakalapit sa kanyang kahabagan kung tayo po may dungis yung ating puso. Marumi yung ating puso. Sapagkat ito po yung hadlang sa panalangin para hindi po tayo makalapit sa ating Diyos na buhay. Amen po. Sabi po sa awit sa 32:5, ako ay lumalapit sa iyong harapan at salay inaamin ang aking ginaway mga pangsalangsang, di ko inililihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito, sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Amen po. Tingnan lang po natin yung salita ni Lord na magbibigay po sa atin ng kalakasan. Ulitin ko po yung awit 32:5. Ako ay lumalapit sa iyong harapan at salay inaamin ang aking ginagawang mga pagsalansang, di ko inililihim. Pinagpapasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at sa aking natamo ang iyong pagpapatawad sa sala kong angkin. Amen po. Nakita po yung nag-pray po ako muna bago ko basahin yung word of God natin. Na pinuri ko muna po ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Pangalawa po, naglinis po ako ng kasalanan kasi minsan po nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi po natin alam pero nagkakasala po tayo. So kaya po inihingi natin sa panalangin na saliksikin mo ang aming kaibuturan ng aming puso, ng aming isipan, sapagkat dito po madalas nagmumula yung kasalanan. Kung bakit minsan hindi po sinasagot ni Lord yung ating panalangin dahil sa kasalanan pong yun po yung hadlang para hindi po tayo makalapit sa ating Diyos na buhay. Amen po. Pangatlo, pasasalamat po. Magpasalamat sa lahat ng bagay na tunay nga sa atin po bilang isang mga Kristiyano. Pagising pa lang po natin sa umaga na tayo po ay nagising. Isa na po itong pagpapala na dapat po natin pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Yung mga blessing, yung pagpapala na nare-receive po natin sa araw-araw, sa loob na nakarang isang linggo, ito po ipagpasalamat natin. Kapagkat ito po ang nais ng ating Diyos. Ipagpasalamat po natin ang lahat ng bagay kung ano po ang meron po tayo. Sabi po sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, salip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat po. Amen po. Baka po minsan nananalangin lang po tayo, hindi na po tayo nagpasalamat sa Diyos. Mas lalo po tayo hindi tutugunin yung ating panalangin. Amen po. Sabi po sa pang-apat, paghingi, panalangin sa iba, mga kahilingan, mga daing, at mga ninanasa po. Ito po dapat yung ating nilalaman sa ating prayer po. Tapos kung humingi po tayo ng panalangin sa iba, yung mga kahilingan ng iba, mga dinadaing natin, at yung mga ninanasa po natin. Ito po dapat yung ating hingin sa panalangin po. Sabi po sa 1 Timothy 2:1, una sa lahat, ipinakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Amen po. Yung the Lord's Prayer po, yung Matthew 6:19-13, ito po yung nilalaman, yung pagsamba, pagpapahayag ng kasalanan, pagpapasalamat, at paghingi. Amen po. Sabi nga po, sa English po, tandaan po natin yung salitang acts. Yung A po, adoration. Yung C, compassion po. Yung T, thanksgiving po. Yung S, supplication po. Ito po yung dapat nating tandaan sa ating panalangin po. Na ito po yung nilalaman ng ating panalangin po. Na tunang nga, yung mga verses ko po dyan na kayo na lang po yung magbasa kasi po medyo hahaba po tayo kasi
Ilang page po to na tunay nga sa ating pananalangin ay dapat nakatuon sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus yung ating panalangin po. Sabi po sa John 16:23, hindi na kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon, tandaan ninyo, ano man hiningin ninyo sama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo sa pamamagitan ng panalangin, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po. Sabi nga po, tandaan ninyo ito, ano man hiningin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen po. Sabi po sa Efeso 6:18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya lagi kayong maging handa at patuloy manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen po. Sa ating panalangin po, huwag po rin natin kalimutan yung mga hinirang at pinili ng Diyos, yung mga manggagawa ng church, yung mga music ministry po, lahat po ng nasa church, dapat po nating ipanalangin, lalo-lalo na yung mga bata, yung mga kabataan, ang mga elders, na tunay nga iyan po yung mga haligi ng ating church po. Ang mga pastor, ang lahat ng manggagawa, ang bawat pamilya, ito po yung nilalaman ng ating panalangin po. Sabi nga, hindi lang po yon, maging yung ating mga bansa. Ang ating church, tapos po yung mga nangyayari po sa sanlibutan, yung West Philippines po, yung ating mga kapulisan, yung ating mga sundalo, yung ating AFP, na siya pong tagapag-alaga ng ating kapayapaan, na dapat po nating isama rin po sa prayer. Sabi nga, kung ipanapalalangin po natin yung bansang hinilang, ang bansang Israel, tayo rin po pagpapalain ang ating bansang Pilipinas. Amen po. May liba pong sangkap sa pananalangin. Isa-isahin po natin to, na tunay nga ito po yung dapat din po na laman ng ating panalangin po. Una po, saan mananalangin? Nabanggit ko na po kanina. Isa-isahin ko lang po, saan tayo mananalangin. Pangalawa po, kailan mananalangin. Pangatlo, ang panalangin, pangangailangan ng panalangin. At ang pang-apat po, yung hadlang sa pananalangin. Tapos po mayroon pong ilang pangako ang Panginoon sa ating pananalangin po. Sabi po, nabanggit ko na po kanina, yung una po, saan mananalangin? Sa iyong silid po. Pangalawa po, sa templo. Pangatlo po, sa lahat ng dako po. Ito po yung dapat po nating ginagawa. Sabi nga sa Matthew 6:6, na ito po yung nabanggit ko na kanina, na ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim po. Amen po. Sa temple po, ito po yung ginagawa natin, yung pananalangin po, yung corporate prayer, na sama-sama po tayong nananalangin. Sabi nga po, may 2 lalaki pumanik sa templo upang manalangin po. Natunay nga po sa pananalangin po natin, may itong 2 nananalangin po, ito po yung mga Pariseyo at yung isa po publikano, na tunay nga pumasok sila para manalangin po. Sabi nga po, sa lahat ng dako, 1 Timothy 2:8, ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban po. Amen po. Kahit saan po tayong lupalop ng ating buhay na naroon, kailangan po tayong manalangin. Sapagkat, sabi nga, yung attribute po ng Panginoon, na kahit saan po, naroon po yung Panginoon. Omnipresent po yun, ang sa lahat ng dako, naroon po ang Panginoon. Amen po. Sa atin po, tayo po may mga personal prayer po. Ginagawa po sa dakong lihim na tunay nga, sabi nga, ano ba yung pinapanalangin natin sa ating personal prayer po?
Dito po tayo nananalangin po sa pansarili. Kung ikaw ay nag-aaral, hingi ka sa iyong panalangin ng kaalaman at karunungan para maintindihan po natin, lalong-lalo na sa ating pag-aaral po. Maliban na lang kung talagang hindi po tayo mag-aaral, sadya kung hindi po natin maintindihan kung ano po yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay po. Sabi nga po, hihingi tayo ng patawad sa lahat ng ating gawang kalikuan at tuturuan mo kaming maging magpakumbaba sa lahat ng tao at higit sa lahat, pagmamahal sa iyong ministry po. Amen po. Kung titignan po natin yung Pilipos 4:6 po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat po. Kasi po, natunay nga sa personal po natin pananalangin, sabi mo nga sa Marcos 11:24 po, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo yon. Po, kasi po, minsan may panalangin na hindi po natin na inaasahan na, sabi ko, bakit pray naman ako ng pray, bakit hindi sinasagot ni Lord? Sa bandang huli po, sasagutin po natin yung katanungan na yan. Panalangin pampamilya, ginagawa kasama po ang maliliit na grupo. Kaya po nung ginagawa natin yung mga samahan po natin, gaya ng midweek, dito po talagang sama-sama kaming nananalangin. May isa po kaming pinapanalangin. Ang lahat po ito ay dinudulog namin na tunay nga ito po yung ginagawa at kailangan. Sa atin po, sa ating mga ministry dito sa church, ito po ang dapat natin gawin, yung sama-sama tayong nananalangin sapagkat ito po ang ibig ng ating Diyos na buhay. Yung panalangin pampubliko, ito po yung ginagawa sa harap ng kapulungan. Yung corporate prayer po. Minsan nga po naimbitahan po. May meeting po kami sa Marikina, yung sa lupa po, na sabi nung founder namin, sino yung gustong manalangin po? So, dahil may udyok po ng banal na espiritu sa inyong lingkod, nag-volunteer po ako na manalangin. Sa kabila ng lahat ng panalangin ko, na hindi po nila alam na sa pananalangin ko pala, ako po'y nag-evangelize na. Dahil marami po akong verse na binabanggit. So, kasi kung tayo po'y mananalangin, kumpara po doon sa panalangin ng mga ibang mananampalataya o ibang reliyon, parang ngayon lang po sila nakarinig ng panalangin kakaiba. Dahil po ang nananalangin po ay isang Kristiyano. So sa pananalangin ko, ang dami ko nang nabanggit na verse na hindi ko po nakalimutan yung verse, yung John 3:16 na sabi ko, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak upang ang lahat ng sampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos kasi po nandun po yung udyok ng banal na espiritu para manalangin po. Sabi ko, ito na po yung pagkakataon para makarinig ng word of God yung mga tao. Kasi may iba-iba pong reliyon May mga Muslim po, kasi marami po kaming nagbi-meeting doon. May nakatalokbong pa. So, nandun, nakita ko naman po yung pakikisa nila na, siyempre, pag nanalangin po, tumayo po lahat. Sabi ko, Lord, salamat po na patuloy mo akong iginait para makarinig ng salita yung mga taong ito sa kabila ng lahat na hindi po lang yung kung nagmi-meeting po tayo kasi kung may udyok po ng banal na espiritu para ba ikaw po'y manalangin, mag-pray ka. Ipanalangin mo yung mga taong nasa harap mo. Kasi po yun po yung kailangan ni Lord para sa atin po na makarinig sila ng salita na nagbibigay buhay at kaligtasan sa bawat isa sa atin po. Sabi po sa Marcos 11:24, kaya sinasabi ko sa inyo, ano man hingin nyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo, iyon at matatanggap nga ninyo. Amen po. Na sa ating pong pananalangin, isama rin po natin yung sa personal nating panalangin, yung panalangin pampamilya,
panalangin pa publiko. Kasi ito po yung kailangan po detalyado. Sabi nga, nabanggit ko kanina yung panalangin sadyang napaka-detalyado po. Dapat ang ating panalangin para po alam ni Lord kung ano po yung sasagutin sa atin. Kasi po kung nanalangin po tayo na pabago-bago po yung ating isip, malamang hindi po tayo sagutin ni Lord. Amen po. Sabi po sa pangalawa, kailan mananalangin? Mayroon po akong inanurito yung palagi, sa umaga, sa tanghali at sa hapon, sa buong maghapon, at sa araw at gabi. Ito po yung dapat ginagawa ng isang tunay na Kristiyano po. Palagi pong nananalangin. Sabi po sa Lucas 18:1, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila ang na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sabi po sa 1 Thessalonica 5:17, maging matyaga sa panalangin, magsipanalangin kayong walang patid. Sapagkat ang kalaban po nagdo-double time. Kung tayo po mga Kristiyano, dapat doblehin po din natin yung ginagawa ng kalaban. 4 times, kasi double time sila. So, ibigay po natin yung the best para sa Panginoon. Sapagkat alam naman natin na kung makikita nyo yung mga social media, talaga namang napakano na po ng sanlibutan po natin. Yung mga kabataan na siya pong nakakabasa ng mga social media, talaga namang hindi po natin mapipigil to. Kasi po, ang magagawa lang po natin, idilog po natin sila sa prayer. Kasi po, minsan di natin natitignan yung mga anak natin, iba na pala yung pinanonood nila. Kasi lahat po pwede nang panoorin sa social media . So bilang isang Kristiyano, ito po yung magagawa natin. Ipanalangin po natin sila na ilayo sila sa gawa ng kaaway, yung ating mga anak. Amen po. Sabi po, sa umaga, sa pagising pa lang sa umaga, dapat nananalangin na tayo. Pagising pa lang, Lord, thank you Lord. Nagising pa ako. Ito po isang pagpapala sa atin po. Sabi po sa awit 5:3, sa dapit umaga, ang tinig ko'y dinggin, ang katugunan mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw, aking hihintayin. Amen po. Talaga namang sa panalangin, dito po natin ibuhos at ibigay sa ating Diyos na buhay, sapagkat ito po ang nais niya sa kanyang mga anak po. Amen po. Sa tanghali at sa hapon, sabi po sa awit 55:17, sa umaga at hapon maging sa gabi rin, aking itataghoy ang hinaing at sa aking tinig ay kanyang tiringgin po. Amen po. Kaya nga kung tayo po nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin po tayo, malamang yung ating panalangin po ay tugunin po ng Panginoon. Basta nakasunod po tayo at naka-align sa kagustuhan ng Panginoon, 100% malamang tugunin po yung ating panalangin. Sabi po, sa buong maghapon, dapat po tayo po ay manalangin. Sabi po sa 86:3 ng awit, ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy, siya'y tatawagin po. Amen po. Ang pananalangin po, kailangan palagi, sa umaga, sa tanghali at sa hapon at sa buong maghapon. Amen po. Sa araw at gabi naman ng ating pamamahinga, dapat po tayo rin po ay manalangin. Sabi nga po sa awit 88 verse 1, Yahweh, aking Diyos, tanging ikaw lamang ang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Amen po. Kung araw-araw po tayong mananalangin, malamang po
ang kaaway hindi po makakasingit anuman anggulo ng ating buhay sa kabila ng lahat. Sabi po, kung tayo po ay babad sa panalangin, yung presensya niya po ay lagi pong nasa atin. Sabi nga, kailangan mananalangin palagi sa umaga, sa tanghali at sa hapon, at sa buong maghapon, at sa araw at gabi. Amen po. Ibig sabihin po, buong maghapon po yun. So, wala pong excuse para hindi po tayo makapanalangin po. Sapagkat ang Diyos natin ay siya po'y nasa lahat ng dako. Ito po yung isang attribute niya, yung omnipresent po. Siya po yung Diyos natin na sa lahat ng dako, siya po'y nariyan. So kahit nasaan ka man, kung kayo mananalangin, malamang naririnig po ng Diyos yan. Miski nga dyan, kung nakaupo lang tayo, pwede po tayong manalangin. Lumapit tayo na may kababaang loob, may pagpapakumbaba. Sapagkat ito po ang ibig ng ating Diyos na po. Amen po. Pangatlo po, mga pangangailangan sa panalangin. Una, dapat tayong manalangin na may pagpakumbaba at maging handa ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Tignan po natin sa 2 Chronicle 7:14. Parang hindi ko po naisulat dyan, nailagay. Sabi po, basahin po natin sa 2 Kronika 7:14 po. Amen. Hallelujah. Ito po ang sabi. Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Amen po. Ito po yung pangako ng Diyos sa kanyang bayang hinilang, sa kabila ng lahat ng ginagawa nilang pagsalansa, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, kung nanamnamin po natin itong 2 Chronicle 7:14, talagang napakaganda po ang sinasabi niya. Ngunit kung ang bayang ito'y nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang buhay. Amen po. So ito po yung pangako ng Diyos. Lumapit lang po sila na may pagpakumbaba. At sabi ng Diyos, muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Kasi po, talaga naman po kung aanin natin na talaga pong napakatigas na ng mga Israelita po. So mapalad po tayo dahil tayo po yung spiritual Israelite po sa bagong henerasyon po. Dahil po yung ginagawa na dapat po ng mga Israelita tayo po yung nagpapatuloy. Dahil tayo po ang nakakilala sa ating Diyos na buhay. Amen po. Pangalawa po, dapat muna tayo magpatawad sa mga nagkasala sa atin, salay diringgin at sasagutin ng Diyos ang ating panalangin po. Amen po. Sabi po sa Marcos 11:25 po, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Amen po. Kasi po, kung tayo po lalapit sa Diyos na may bahid ng karumihan ng ating puso, malamang po hindi po dinggin ng Diyos ang ating panalangin sa kabila ng lahat po ng ginagawa nating kamalian. Pangatlo po, sabi po, dapat tayong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. So ito po, tinuturuan tayo kung paano po tayo manalangin. Ito po yung nagiging guide natin. Kasi po, yung the Lord's Prayer po, na tunay nga, sabi nga, lagi po natin siyang uunahin bago po yung sa tao po. Sabi po sa John 5:14-16 po,
Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan ni Jesus, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari pa sa iyo na lalo pang masama. Amen po. Kung tayo po ay pinagaling na ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan, huwag na po nating balikan po. Dahil baka maging mas malala pa. So ito po yung paalala sa bawat isa. Na alam mo nang mali yung ginagawa mo, iwaksi mo na to. Patuloy tayo lumakad sa katwiran ng Diyos para makasunod tayo sa kalooban niya, sa kanyang kagustuhan. Para yung mga panalangin natin ay tugma dun sa prioridad at kagustuhan ng Diyos sa ating mga panalangin po. Amen po. Sabi po sa pang-apat, manalangin para sa bawat Kristiyano na maging ganap sila kay Kristo. Manalangin para sa bawat Kristiyano na maging ganap sila kay Kristo. Sabi po sa Colossus 1:28 po, iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinalalahanan namin ang lahat ng buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa inyo ang bawat isa'y sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikisa kay Kristo. Amen po. So, sa atin po, na tunay nga tayo po ay pinalahanan sa lahat ng ating ginagawa, tinuturuan tayo sa lahat ng ating makakaya upang mahirap tayo sa Diyos ng walang sakdal. So ito po yung ginagawa ng bawat mga pastor po sa kanyang mga tupa. Nilalayo tayo sa pagkakasala, tinutuwi tayo kung ano man po yung mga dapat nating gawin upang maging kalukod-lukod po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen po. Sabi po sa panglima po, dapat tayong manatili kay Kristo. Sa John 15:7 po, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen po. Ito po yung mga word of God na nasa ating puso, nakatanim sa puso at isipan po. Napatuloy po tayong pinaalahanan, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob po. Ito po dapat yung laman ng ating mga prayer. Kung patuloy po tayong mananalangin, at higit sa lahat, kung punong-puno po tayo ng ating salita, ito po yung ating itutulog sa Kanya. Kasi po, gusto ni Lord, lagi po tayong nakikitang nananalangin. Yung Kanyang mananampalataya, yung Kanyang anak na pinili, hinirang, para manalangin at maglingkod sa Kanyang ubasan. Amen po. Pang-anim po, dapat tayong manalangin sa pangalan ni Jesus. Kasi po baka yung iba nananalangin, ibang pangalan po yung pinapang. Dapat tayong manalangin sa pangalan ni Jesus. Dahil isa lang po ang pangalan ang binigay ng Diyos, ang pangalan po ng Panginoon sa Kristo, na ikaliligtas po ng bawat isa sa atin. Wala na pong ibang pangalan. Ang pangalan po ng Panginoon Jesus lang. Sabi po sa 1:16-24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen po. Sabi nga, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen po. Ito po yung pangangailangan natin na dapat hinihingi po natin sa panalangin. Sabi nga, wala pa kayong hinihingi para malubos yung ating kagalakan. Humingi po tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus sa ating panalangin po. So yung the Lord's Prayer po, tayo po ay tinuturuan ng tamang pananalangin po. Ako nga, nung sabi ko,
ito pala yung kalooban ni Lord sa kabila ng lahat na yung pananalangin natin. Kasi po may sikreto po yung pananalangin para tugunin po tayo ni Lord. So, sa bandang huli po, sasagutin po natin to. Kasi po, tunay nga kung tayo po ay mananalangin na may kababaang loob, ito po ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Pampito po, dapat ay may gabay ng banal na Espiritu. Ito po yung importante po. Sabi po sa Roma 8:26-27, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita at maunawaan ng Diyos na nakakasaliksik ng puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po. Amen po. Tayo po ay may verse sa Roma 8:26-27 po. Ito po yung banal na Espiritu na siya pong nagtuturo kung ano po yung pinapanalangin natin. Kasi po, nung tayo wala pa sa Panginoon, wala naman po tayong Espiritu. Ang alam lang po nating prayer, yung kinagis ng nating panalangin. So, kung tayo po tumanggap sa Panginoon, ito po yung marireceive natin, yung kanyang Espiritu po. Na siya pong lumuluhog para sa atin, para lumapit sa Panginoon. Yung Espiritu po na pinagkaloob niya sa atin, ito po yung tatak ng Kristiyano. Yung Espiritong nasa atin po. Mamaya, ibang Espiritu na pala yung nasa inyo. Kaya, kailangan maging rin tayo aware sa mga naririnig natin. Mamaya, mali na pala yung naririnig natin. Malamang ibang Espiritu po yun. Kasi dalawa po yan Espiritu sa kalaban, Espiritu po sa Diyos. Pero para makaiwas tayo, dapat sa panalangin po natin, lagi po tayo nagpapakover na kanyang banal na dugo. Para yung kaaway po hindi po makapaminsala sa ating buhay. Hindi lang po sa atin, maging sa ating sambayan. Lagi po nating isama to, na tayo po'y balutin ng kanyang kapangyarihan para yung anumang gawa ng kaaway hindi po makapaminsala sa ating buhay. San man silang dako naroroon. Malayo man sila sa atin, pero yung prayer natin, nakasil po ng Holy Spirit. Ito po yung nag-iingat, saan man sila dumako ng kanilang buhay. Kaya nga po nung nabanggit nung kapatid ko, yung nanay ko kasi wala po sila dito. Nung sila po nasa Mindanao, nabangga po ng kotse yung nanay ko committed na po. Pero nung nabangga po siya, sabi nung nakabangga, dadaling kita sa ospital. Sabi ng nanay ko, hindi na po. Nagulat po yung nakabangga, biglang tumayo yung nanay ko. May edad na nanay ko, sabi ko, naku nay, yan ang ingatan nyo, yung madisgrasya kayo. Kasi pag matanda na po yung buto, talagang malutong na. Nabanggit niya parang may na yung balakang niya. So, nandun po yung pag-iingat niya sa panalangin natin. Wala pong nangyari sa nanay ko sa kabila ng lahat na nabangga siya. So, ito po yung ginagawa ng panalangin ng taong matuwid na may selyo ng kapangyarihan ng Diyos. Iniingatan niya po yung ating sambayan saan man sila dumako ng kanilang buhay. So narito tayo kung ang ating mga sambayan ay nasa ibang lugar, naaabot po ng panalangin. Kasi po yung bawat panalangin po natin, pag sinabi natin ito kailangan ko, nandiyan po kagad yung katugunan ni Lord sa ating panalangin po. Kung tayo po ay nakasunod at naka-align sa kagustuhan ng Diyos, ito po pinagkakaloob niya. Binibigyan niya po ng katuparan yung ating panalangin. Amen po. Na tunay nga, namnamin po natin itong salita niya na Roma 8:26-27 na napakalaki po ng itulong po ng Banal na Espiritu para po sa ating panalangin po. Kasi po nung ako po hindi pa po marunong manalangin, talaga namang ang sabi ng Banal na Espiritu, ipag-pray mo to, ipag-pray mo to, ipag-pray mo to. Hanggang sa mahaba na po yung panalangin. Hindi ko namamalayan ang haba na pala ng panalangin ko.
Sa pananalangin ko, na kasi po, di ba, kung tayo po yung nananalangin, gaya po sa prayer namin sa midweek, mayroon po kaming guide kung ano po yung pinagpe-pray po namin. So minsan po, pag nakapikit ka, hindi mo maaalala, nandiyan po yung banal na Espiritu, ito, pag-pray mo to. So malaking bagay po, nandiyan po yung Espiritu na siya pong lumuluhog para po sa ating Diyos na buhay. Sabi po, pang-8, dapat tayong manalangin may pananampalatayang may Diyos at ginagantihan ng Diyos ang tapat na pananalangin po. Amen! Sabi po sa Hebrew 11:6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa humahanap sa Kanya. Amen po. Ang sabi po sa Hebrew 11:6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa humahanap sa Kanya. Paano po kung hindi natin hinahanap si Lord? Wala po tayong blessing. Kaya sa ating pananalangin po, na dapat po na tayo talagang nananampalataya sa ating Diyos na buhay. At gagantimpalaan ng Diyos ang tapat na nananalangin. Paano kung hindi ka nananalangin? Wala tayong blessing. Wala tayong marireceive. Wala tayong matatanggap. Ang sabi ng Diyos, humingi kayo para malubos ang inyong kagalakan. Ngayon wala pa kayo hinihingi sa pangalan ko. So, pinangalanan po tayo ni Lord para maging kalugod-lugod yung ating panalangin sa kabila ng lahat na nangyayari po sa ating buhay. Pangapat po, mga hadlang sa panalangin po. Amen po. Sabi po, unang hadlang, kasalanan. Pangalawa, kawalang pananampalataya o pag-aalinlangan. Pangatlo, hindi mapagpatawad na espiritu. Pang-apat, maling kahilingan o paghingi ng may maling motibo o di kaya wala sa kalooban ng Diyos. Amen po. Sa ating panalangin po, nabanggit ko na po ng una, kung tayo po ay marumi yung ating puso, dahil po sa ating kasalanan, tayo po ay hindi po makakalapit talaga sa ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. So kung tayo po ay may tungis, talagang hindi po tayo makakalapit sa Kanya. Hindi po tayo maririnig niya 100%, hindi po niya sasagutin yung ating prayer. Dahil po sa kasalanan na nakabalot sa atin po. Amen po. Sabi po sa awit 66:18, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Amen po. Kaya kung alam mong nagkakamali ka na, huwag ka na po magpatuloy. Kasi yung panalangin mo, sadyang hindi po makakarating sa ating Panginoon. Sabi nga sa prayer ko kanina, yung 1 John 1:9, kung pinapahayag ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, maasahan natin ito'y lilinisin ng Diyos ang ating kaliko at karumihan sapagkat siya ang Diyos na matapat at matuwid. Hallelujah. Malamig. Lalamig na ako. Pangalawa, kawalan ng pananampalataya o pag-aalinlangan. Sabi po sa Santiago 1:6 at 7 po. Subalit ang humihingi dapat manalangin, manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat at tinataboy ng hangin kahit saan.
Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang ibig. Amen po. Kung ito po ang laman ng ating isip, talagang hindi po tayo tutugunin ng Panginoon sa ating prayer. Kaya nga tayo tinuturuan ng pananalangin, ng wasto, para patuloy niyang tugunin ng ating panalangin sa kabila ng lahat. Pero ito, sabi nga sa Santiago 1:6, dapat po, kung hingi tayo, dapat tayong manalig at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin. Kung saan? Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang. So kung tayo po'y mananalangin, dapat alam po natin kung ano po yung pinagpe-pray po natin. Kasi kung pabago-bago yung ating isip at di natin alam kung ano ang ating ibig, hindi po tayo tutugunin ng Diyos sa ating panalangin. Sabi nga po, ang panalangin, napaka-detalyado. So yung Lord's Prayer po, patuloy po tayong pinahalahanan sa kabila ng lahat. Tinuturuan tayong manalangin ng wasto para tugunin po ng Lord yung ating panalangin po. Pangatlo po, hindi mapapatawad na espiritu. Tingnan po natin sa Matthew 6:14 verse 15 po. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Amen po. Kung tayo po dudulog sa panalangin, sabi po dito, dapat po patawarin muna natin yung mga nagkasala sa atin bago tayo lumapit sa Kanya. Kasi po, kung di tayo pinatawad yung mga nagkasala sa atin, hindi po tayo makakalapit sa ating Diyos na buhay. Kasi po, yung nagawang pagkakamali na yung kaibigan para sa iyo, sabi nga, bago ka lumapit, kailangang patawarin mo muna yung nagkasala sa iyo. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ninyong mga kasalanan. Amen po. Dapat patawarin muna natin yung mga taong nagkasala sa atin. Yung mga nakapalibot sa atin. Hingi po natin ng kapatawaran para tayo makalapit sa kabagan ng trono. Amen po. Sabi po, maling kahilingan. Yung paghingi na may maling motibo o di kaya ay wala sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa Santiago 4:3, at tumingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Amen po. Natunay nga, kung hihingi po tayo ng mga bagay na para lang masunod yung kalayawan natin, isa po ito sa hindi tutugunin ni Lord sa ating panalangin po. Humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. So ito po yung mga panalangin hindi po sinusunod ni Lord. Kasi hindi po naayon sa kanyang kalooban. Dahil ito po yung puro panalangin na ito yung makalaman, makasarili po. Dapat hindi po tayo ganon. Hindi po yung sarili lang natin, hindi natin. Sa pananalangin po kasi dapat pinagpipray natin ng lahat. Hindi po yung sariling kagustuhan lang po natin. Kung pinagpipray po natin yung ating pangangailangan lang, hindi po tutugunin ni Lord. Ang gusto ni Lord, nagpipray po tayo para sa lahat ng kanyang mga hinirang, sa lahat ng ating pangangailangan, sa ating mga kapwa. Nakita natin, nabanggitan natin yung mga kautusan, yung 10 utos, saka yung pinakamalagang utos.
unahin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Malamang tugunin ni Diyos ang ating panalangin. So, binibigyan po tayo ng warning dito sa pananalangin natin. Dapat po hindi pa bago-bago yung ating isip. Dapat tama po yung ating panalangin kung ano po yung hihilingin natin. Amen. Sabi nga po, mga hadlang sa panalangin, una, kasalanan, kawalan ng pananampalataya o pag-aalinlangan. Pangatlo, mapagpatawad na espiritu. Pang-apat, maling kahilingan o paghihingi na may maling motibo o di kaya wala sa kalooban ng Diyos. Ito po yung hadlang sa pananalangin. So, binibigyan pa tayo ng babala na kung ito po yung hangarin natin pang sarili, iwaksi na po natin to sapagkat hindi po nalulugod ang ating Diyos na buhay. Amen po. Mga ilang pangako sa pananalangin po. Ito po yung mga verse na may about prayer po. Sabi po sa Matthew 7, Kabanata 7, talatang 7 at 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, makakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Amen po. Sabi po, humingi kayo at kayo'y bibigyan. So, ito po yung prayer sa Matthew po. So, kung hindi po tayo hihingi, siyempre hindi po tayo bibigyan. Pero ang sabi po sa salita ng Diyos, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Mamaya, humingi kayo tapos hindi naman kayo naghahanap. Hindi nyo hinahanap yung kaluguran ng Panginoon. Sabi nyo, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan. Amen. Mamaya, hindi po tayo kumakatok. Paano po bubuksan yung pinto ng Lord para sa atin po? Kaya nga, dapat po kung humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat ang tumatanggap ang bawat humihingi, makakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto ang bawat kumakatok. Amen po. Sapagkat ang tumatanggap ang bawat humihingi. So, kung hihingi po tayo, talagang makakatanggap po tayo. Kung makakasumpong ang bawat humahanap, kung tayo po ay humahanap, talaga po na mamasusumpungan po natin yung salita ng Diyos sa pamamagitan po ng panalangin may pasasalamat. Sabi nga, kung tayo po ay kumakatok sa kanyang puso, tayo po ay kanyang pagbubuksan. Kasi po sa panalangin po natin, dapat po natin malaman yung puso po ni Lord. Diba sabi ko na nga po nung una, ang puso ng Diyos, gusto niya ilagi tayong nananalangin ang kanyang mga anak na Kristiyano. Kailangan po natin talagang malaman yung kanyang puso. Dapat ganun din po yung puso natin. Nakatune lang po sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sabi nga, sapagkat lahat ng tumatanggap, ang bawat humihingi, makakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. So ito po yung prayer din po to sa bawat Kristiyano po. Nabanggit ko na rin po kanina to, yung Marcos 11:24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man hingin ninyo sa panalangin, manalangin kayo, manalig kayong natanggap na ninyo, iyon at matatanggap nga ninyo. Kaya nga po,
Kung ano man ang hilingin natin sa ating panalangin, manalig po tayo na natanggap natin. Kasi po kung ang prayer po natin ay walang pananalig, hindi po natin binigay sa Panginoon yung prayer natin, wala pong mangyayari sa ating panalangin. Kaya nga patuloy po niya tayong pinalalahanan sa bawat pananalangin natin, dapat po bigay natin yung the highest praise sa Panginoon. Unahin po natin siya bago yung sarili natin. Para nandun po yung katugunan niya sa ating panalangin po. Sabi po sa Hebrew 4:16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at tu'y kakamtin natin ang habag at kalinga sa panahon ng kailangan natin. Amen. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon ay kakamtin natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. So, kung tayo po talaga na may pangangailangan sa ating Diyos, wala naman tayo, sabi nga huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng kahabagan ng Diyos. Dahil ang kahabagan ng Diyos, ito po'y makakamit natin kung tayo po'y lalapit na may kababaang loob sa ating panalangin po. Sabi po sa 1 John 5:14-15 po, hindi tayo nang aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Amen po. Tunay nga kung tayo po talaga nananalangin. Alam naman ni Lord yung kung ano yung pangangailangan natin eh. Kaya alam po, ang gusto ni Lord, banggitin po natin ano po ba yung pangangailangan natin na nagmumula sa ating labi na galing sa ating puso. Hindi po sa labi lang. Dapat nagmumula po sa ating puso. Hindi sa isip lang. Nagmumula po sa ating puso. Yung panalangin natin. Sabi nga sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban po. Paano kung hindi po naaayon sa kanyang kalooban? Hindi po pagkakaloob sa atin kung ano man ang panalangin natin. Kaya malaking bagay po kung tayo po ay nakatune sa ating Panginoon. Natunay nga ito'y pagkakaloob sa atin po. Kasi po, alam naman natin na tayo po'y dinirinig ng Panginoon. Ano man po yung ating panalangin po. Binibigay niya kung ano man yung ating hinihiling sa panalangin. Ito po, kailangan yung panalangin po natin, yung kagustuhan po ng Panginoon. Yung prioridad niya. Kung tayo po ilalapit, yung kagustuhan niya ang masunod. Hindi po yung kagustuhan natin. Sa John 15:7 po, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen po. Paano kung wala po tayo salita ng Diyos? Hindi po mananatili ang Diyos sa atin. Sabi nga, mananatili sa inyo ang salita, ang mga salita. Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen po. Kung tayo po tunay na Kristiyano, tayo po'y maraming salita sa ating puso, nakatanim po ito. Sa ating puso, sa ating isipan. Kaya nga kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen po. Sabi po sa Filipos 4:6, saka sa 19 po. Nabanggit ko na rin ito po kanina. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, salipingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat po. Kasi po baka yung iba hingi lang po ng hingay, hindi na po nagpapasalamat.
Ang sabi niya po dito, kailangan po sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So magtiwala lang po tayo sa prayer po natin. Basta alam naman natin kung tama yung motibo natin. Ito po yung pinagkakaloob. Pero kung ang hangarin para pang sarili mo lang, mali po, hindi po tayo tutungkulin nito. Sa 19 po, at buhat sa kayamanang niyang hindi maubos-ubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Amen po. Ang Diyos natin napakayaman. Nasa Kanya po ang lahat ng bagay. Ano man ang ating hilingin, ito ipagkakaloob niya. Kasi po, minsan kung may kailangan po tayo, sa tao po tayo lalapit. Hindi po. Lumapit tayo sa Diyos. Idaing natin kung ano yung kailangan natin. Kasi sa tao po, pag lumapit tayo, mapapahiya tayo. Pero pag lumapit tayo sa Diyos, hindi po tayo mapapahiya. Dalawang kamay niya tayong aabutin sa kabila ng lahat ng ating pangangailangan. So, tinuturuan po tayo para matuto po tayong lumapit sa kabila ng lahat. Ang lahat ng bagay po sa Kanya Langit at lupa, siya may lalang. Bago pa nilalang ang tao, ginawa niya na yung lahat ng ating pangangailangan po. Amen po. Sabi po, ano ang kasagutan ng Diyos sa panalangin? May 3 kasagutang ibinigay ng Diyos. Una po, oo. Pangalawa, hindi. Pangatlo, maghihintay po. Ito po yung katugunan ni Lord. Kung tama po yung panalangin mo, nakaayon sa kanyang kalooban, nakasunod ka sa kanyang kagustuhan, malamang sagutin ni Lord yung panalangin. Sabi po sa Isaiah 65:24 po, ang dalangin nila'y kahit hindi pa tapos ay aking diringgin. Ibibigay ko na yaong hinihiling. Amen po. Ito po. Nananalangin na tayo, nagsasalita pa lang tayo, diniringgin na ng Diyos ang ating panalangin. So, napaka po tulong Isaiah 65:24 po. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos, aking diringgin. So, hindi pa tayo tapos sa pananalangin, dinidinig na tayo. Kung tayo po nakatyon sa Panginoon, tama yung puso natin, malinis yung puso natin, at nakasunod tayo sa kagustuhan niya. Na inuna natin siya bago ang pansarili natin. So ito po yung mga guide natin sa ating pananalangin po, upang maging matagumpay ang ating pananalangin po. Pero mamaya po, babanggitin ko yung sekreto ng pananalangin po, para tugunin po ni Lord yung ating panalangin. Pangalawa, hindi po. Hindi niya sinasagot. Kasi po, minsan baka mali yung prayer natin. Hindi po nakaayon sa kanyang kalooban. Hindi niya po tayo tutugunin sa ating panalangin. Sabi nga, kung mali po yung panalangin mo, sadyang hindi po tayo tutugunin ni Lord sa ating panalangin po. Sabi po sa 2 Corinthians 12:7 hanggang 10 po. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag, ito po yung nangyari po ako kay Apostol Pablo po. Pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat
sa lahat ng inyong pangangailangan mo. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang mahalaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, magtiis, saka naman ako malakas. So ito po yung prayer po ni Apostol Pablo sa kabila ng lahat ng nararanasan niya po. Na alam naman natin yung kanyang ministeryo na ipangaral po yung salita ng Diyos sa kabila po ng lahat. Pero yung panalangin niya po hindi po tinagon ni Lord. Sinagot na hindi. So, namnamin po natin itong 2 Corinthians 12:7-10 po. Na tunay nga, sabi nga, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigay niya na isang kapansanan sa katawan na magsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag ako magpalalo. So ito po, sa ating pabilag sa mga Kristiyano po, na tunay nga ito po yung kung ano man po mayroon tayo, marunong tayo sa salita ng Diyos, marunong tayong manalangin, dapat po hindi po natin ito pagyabang. Sa halip, binagyan po tayo ng kaalaman, karunungan, kaunawaan para ipahayag po yung kanyang salita. Para maparangalan po ang Diyos sa ating buhay. Kaya po tayo tinuturang manalangin para malaya po tayo makalapit sa kabagan ng trono ng Diyos. Sabi nga, kung ka po may problema, iluhod mo lang po sa Kanya. Sabihin mo lang na may kababaang loob ang iyong problema, ikaw ay Kanyang tutugunin sa kabila ng lahat na nangyayari sa iyo. So kung kailangan mo po ng panalangin, nandiyan po yung mga kapatid natin, yung mga elders natin sa midweek. Pero ang gusto po ni Lord sa bawat sa atin, kailangan lahat po tayo nananalangin. Isa po yung pinapanalangin natin, isang bagay lang po. Na ito pong panalangin natin, magagamit po natin sa darating na kampo. Nagaganapin po sa Serenity Camp sa July 13, 14, 15 po na malapit na. Nawa ito po yung maging sandata ng bawat isa sa ating paghahayo para tayo'y lumago sa kanyang salita, sa ating pananalangin, patuloy po tayo makalapit sa kabagay ng kanyang trono. So yung gagawin po natin sa family camp po natin, hindi po tayo mag-excursion. Ito po ay magiging daan para lumago po tayo. Umakbang sa ating pananampalataya, sa ating panalangin, sa pagdulog natin, para lumago yung ating pananampalataya sa kabila ng lahat. Nabanggit ko nga minsan, dun sa company namin, sabi ko, yung pinakang namin, supervisor, sabi ko, parang wala ako ng Sabado, saka ng Lunes. Parang nagdalawang isip. Sabi ko, Lord, nakaplano na po to. So, hiningian po ako nung invitation dun church natin. Sabi ko, sige po, kasi nag-file ako nung Sabado eh. Hindi ko lang po binigay kasi inaalala ko ng katunayan talagang may family camp in church natin. Nilalamig ako. Sabi ko, sige po, sa Lunes ko na lang po ibibigay at ipapasa yung aking leave kasi nagpaalam na po ako nung Sabado na
marami po kaming schedule sa trabaho. Marami po kaming gawa na may shipment kami na agency. Sabi ko, bakit nakatapat pa sa July 15? Family camp po namin. So, ito po kung sama-sama nating idudulog sa Panginoon, nandun po yung pakilos. Nananampalataya ako na, sabi ko nga doon sa mudir-mudir namin, yung supervisor namin, ngayon lang ako a-absent. Mula January hanggang July, ngayon lang ako a-absent. Yung pag-absent ko, may kabutihang idudulot sa akin. Hindi pansarili ko lang. Para din po sa aming church to. Kasi, hindi ko naman po sinasabi sa kanila na ako po ay isang pastor na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi ko po dinala yung pangalan na yun doon. So, dinala ko po yung sarili ko bilang isang manggagawa po ng API. So, may nakakilala po sa akin daw kasi may mga kapatiran po tayong Kristiyano. So, sabi ko sa Monday po, magdadala ako nung, kaya, sabi ko, kasi akala nila baka magawala ako ng alibay para wala ako sa shipment o umiiwas ako. Sabi ko, hindi. Ito po yung gawain ng church namin para sa Panginoon. Amen po. Ano ba ang sikreto ng panalangin? Mga kapatid, basahin po natin. Hindi ko na po nilagay yan. Basahin po natin sa Mateo 26, verse 39. Ito po yung panguling verse ko po. Para tugunin po yung ating panalangin. Kasi po, ito po yung sikreto ng matagumpay na pananalangin natin sa ating Diyos na buhay. Sabi po sa Matthew 26, verse 39. 39. Ito po yung panalangin ng Panginoon Yesus. Siya yung umakyat po sa Mount of Olive nung siya po yung nanalangin. Sabi niya, lumayo siya ng kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Amen po. Ito po yung sikreto ng panalangin. Sa ating pananalangin po, kung ibibigay natin sa Panginoon yung kalwalatian, yung pagsamba at pagpurit pasalamat, at naayon sa kanyang kalooban, na tunay nga kung tayo po ay makakasunod, at sa ating panalangin po, sa ating verse, na sabi nga kung tayo po ay lalapit sa kanya na may kababang loob, sabi po, ito yung huling panalangin, ay ibigay po natin sapagkat sa iyo po ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, ang kalwalatian, magpakailanman. Ito po yung dapat na panalangin po natin, na masunod po yung kalooban ng Diyos, hindi po yung kalooban natin. Ito po isama natin sa panalangin po. Yung kalooban ng Lord ang masunod, hindi po yung kalooban natin. Amen po. Namnamin po natin itong ating verse na tunay nga ito po yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Nawa tayo po tinuturuan ng Lord sa ating pananalangin, yung Lord's Prayer, na ito po yung guide natin para tayo po ay matutong lumapit na may kababang loob sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po, una po, pagsamba, yung paghingi ng kapatawaran, pasasalamat, at pagsisisi po. Yung acts po sa English po. Ito po yung magiging guide natin sa ating panalangin. Amen po. Salamat. Let's pray. God bless you po. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po
Sa umagang ito, na tunay nga, Panginoon, kami tinuturuan mo sa iyong panalangin, Panginoon, na Lord's Prayer, na ito po yung guide namin upang kami patuloy na lumakad sa iyong katwiran sa kabila ng lahat po na nangyayari po, Panginoon, sa sanlibutan ito. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Itanong mo sa aming puso, sa aming isipan, upang ito'y maging kagapay namin sa araw-araw na aming pamumuhay. Lord, salamat po sa katuruan ng panalangin na wai may pamuhay namin ito, na may kabanalan, Panginoon, sa kabila ng lahat. Lord, salamat po sa iyong salita. I-bless mo, Panginoon, ang iyong salita sa Mateo 6:9-13, Panginoon, na magbigay sa amin ng karunungan sa pananalangin, Panginoon. At dahil po, Panginoon, sa inyo lang po ang kaharian, kapangyarihan, kalulatian, magpakailanman. Lord, hindi po yung kagustuhan namin ang masunod, kundi ang kalooban mo, Panginoon, para sa iyong mga anak, inirang pinili para maglingkod ng tapat na may pag-ibig sa iyong ubasan. Lord, salamat po sa umagang ito. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang nakarinig ng salita. Naway may pamuhay namin ito, O Diyos, sa araw-araw, upang maging pananggala, O Diyos, sa gawa ng kaaway. At dalangin ko po, Panginoon, isilid mo ng iyong kapangyarihan, O Diyos, ang iyong salita nito. Ang bawat sa Panginoon, parang anuman ang gawa ng kaaway, hindi po maagaw, Panginoon, sa amin to. Bagkos ito'y ipagmalaki namin, Panginoon, at maibigay sa iyo ang kapurihan, sapagkat ikaw ang Diyos naming banal na may gawa ng sanlibutan ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay nasa iyo. Kailangan lang po namin kami manalangin, na may pagsunod, na may malinis na puso, at itaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, salamat po. Marapat na ikaw ay tumanggap ng papuri, pasalamat, pagdakil at pagwalhati, O Diyos, sa pangalan ng Ama at sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo at sa pagliligtas ng aming Panginoong Diyos at sa banal na Espiritu na siya pang gumagabay at pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Na marapat na sa inyo po ang papurit, pasalamat, pagdakila, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.